Marami sa mga tao ngayon, tumatandang paurong. Bet ni mangan trasagiang ko tuwala lagiran. Tumatandang paurong, imbis na magparami ng kabutihan, na doon pa sila nagigipagpaligsahan sa mga nagpaparami ng kasamaan. Supposedly, kapag tumatanda yung tao, dapat mas ma-realize niya na dapat na siya ay magparami ng kabutihan. Gugulin niya ang natitiran niyang buhay sa pagsamba kay Allah. Huwag na siyang makisali sa mga bagay na walang kabuluhan. Mga bagay na hindi kinalulugod ni Allah. Mayroong isang sahabi na nagtanong kay mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung sino nga ba sa mga tao ang mainam. Sumagot ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluh. Ang mainam mula sa mga tao ay ang siyang humaba ang kanyang buhay at naging mabuti ang kanyang gawain. Humaba ang kanyang buhay sa kabutihan, humaba ang kanyang buhay sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang tunay na mainam na tao. Sapagkat sino man ang pahabain sa kanya ni Allah ang kanyang buhay at kanya itong samantalahin sa pagpaparami ng kabutihan, tiyak na siya ay makakarami ng kabutihan. At sa bawat kabutihan na kanyang ginagawa ay napapalapit siya kay Allah. At tumataas ang kanyang level, ang kanyang karangalan sa kabilang buhay. Kaya mga kapatid ko at magulang sa pananampalatayang Islam, sino man ang pahabain ni Allah ang kanyang buhay sa mundong ito at kanya itong magamit sa kaluguran ni Allah, ito yung panalo. Ito yung taong panalo, mga kapatid sa Islam. Siya yung pinakamainam sa mga tao. Ang nararapat sa atin ay lagi nating isali sa ating mga dua. Ya Allah, isali niyo po ako sa mga taong pinahaba mo sa kanila ang kanilang buhay at kanila itong nagamit sa iyong kaluguran. Dapat sa tuwing magdudua tayo o kaya magdudua tayo para sa ating mga kapatid, ay hindi lang nagtatapos doon sa pagpapahaba ni Allah ng buhay. Halimbawa, O Allah, pahabain niyo po ang aking buhay. O Allah, pahabain niyo po ang aking buhay. Dapat hindi lang hanggang doon. O kaya kung maghihingi tayo para sa ating mga kapatid, nasasabihin natin sa ating kapatid, halimbawa, pahabain nawa ni Allah ang iyong buhay. Dapat hindi hanggang doon lang, mga kapatid. Sapagkat hindi lahat ng humaba ang kanilang buhay ay nalugod sa kanila si Allah. So dapat sa tuwing tayo ay mananalangin kay Allah, isali din natin na Ya Allah, sabihin natin, Ya Allah, isali niyo po ako mula sa mga pinahaba mo sa kanila ang kanilang buhay at gabayan mo ako na magamit ko ito sa iyong kaluguran. Dapat hindi yan maghiwalay. Hindi lahat ng mga pinahaba ni Allah ang kanilang buhay ay naging mainam sa kanila ang pagpapahaba ng buhay. Kaya nga, nung tanungin din si Propeta sallallahu alaihi wasallam, waman syarrun nas, at sino naman ang pinaka masama sa mga tao? Ang sabi ng Propeta, syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Ang pinakamasamang tao daw ika ay ang humaba ang kaniyang buhay at naging masama ang kaniyang gawain. Humaba ang kaniyang buhay sa pagsuway kay Allah, wal'iyadhu billah. Humaba ang kaniyang buhay sa pagsagawa ng kasamaan. Marami sa mga tao ngayon tumatanda ng paurong, wal'iyadhu billah. Habang tumatanda ay mas lalong tumitindi ang kanilang pagkakasala kay Allah. Supposedly, kapag tumatanda yung tao, dapat mas ma-realize niya, mas dapat na mapagtanto niya na dapat na siya magbalik loob kay Allah.
gugulin niya ang natitiran niyang buhay sa pagsamba kay Allah. Huwag na siyang makisali sa mga bagay na walang kabuluhan, mga bagay na hindi kinalulugod ni Allah, mga bagay na kinagagalit ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nakakalungkot lang mga kapatid na marami sa mga tao ngayon tumatandang paurong. Subhanallah. Tumatandang paurong. Tumatanda na bedni mangantra sa giyang kuto alalagiran. Subhanallah. Umuurong. Tumatandang paurong. Imbis na magparami ng kabutihan, na doon pa sila nagkikipagpaligsahan sa mga nagpaparami ng kasamaan. Ang mga taong paurong ang kanilang pagtanda, imbis na magparami sila ng kabutihan, nakikisali pa sila sa mga hindi kaaya-ayang gawain. Nakakatakot para sa kanila ang su'ul khatima, na maaring hindi sila magkaroon ng magandang pagtatapos sa buhay na ito. Wal'iyadhu billah. Samantalahin natin ang buhay na ito. Yung nasa kabataan pa, gamitin niya ang kabataan niya sa kaluguran ni Allah, magparami siya. Kasi yung nagagawa ng nasa kabataan ay iba kumpara sa nagagawa ng silang mga nasa katandaan na. Huwag nating isipin na bata-bata pa ako. Kapag matanda na ako, nasaka na ako magano. Hindi, mga kapatid. Huwag natin nang isipin. Sapagkat hindi natin garantisado, walang nakakagarantiya sa atin na tatanda pa tayo, mga kapatid. La ilaha illallah. Saka na ako magsasala kapag okay na yung aking kalagayan. Saka na ako magsasala kapag hindi na ako busy. Namatay, hindi na siya dumating doon sa kanyang iniisip o kaya sinasabi. Mga kapatid sa Islam, yung pagtatawba, mga kapatid, yung pagtatawba dapat agahan natin yung pagbabalik loob natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Gawaran nawa tayo ni Allah ng mahabang buhay at atin itong magamit sa kanyang kaluguran, at gawaran niya tayo ng mainam, mabuting pagtatapos sa buhay na ito.